Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, no, mag-sort na tayo ng itlog na pang-incubate, no? So, ito yung napili natin kahapon, no, na mga all goods. Ito yung collection po natin ngayon, no? Pipilian po natin to kasi may naghahanap ng fertile eggs po sa atin, no? Ayan, so tara, let's go! Goods, 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 goods. Gaganda po, oh. Kahit nagutuman sila. Ayan, oh. Magaganda. Oh. Ayan, oh. Tingnan nyo naman yan, oh. Pang-incubate po to. Pwedeng pwede. Halos lahat pwede, eh, oh. Oh. Diba? Oh. Ito po, pwedeng pang-incubate po to, no? Sa mga gustong magsimula. Walang gaanong malaking budget. Pero may kilala ko, no? Wala namang budget, pero nagpupumilit na magsimula sa sisiw. Ayan, oh. Oh, di ba? Ito, wag na to. Ayan pa, oh. Magkakasya sa kamay natin. For incubation po to, pwedeng pwede. Kaya kung ano po, kontakin nyo na ako para at least maiipunan ko pa kayo, no? Ng itlog ng pugo na pwedeng i-incubate, no? Ayan, ang dami nito. Sa totoo lang, ang dami. Konti na lang yung mga hindi goods. 'Di ba? Kaya nga nakakatuwa po, no, na ano, yan, pag nakapagparami na po tayo ng pugo natin, sigurado po ako niyan, hindi na tayo mag-aangkat ng itlog ng pugo. Tayo na mismo. Tayo na mismo yung magiging producer natin. Ayan, oh. Ito, tanggalin na natin to. Ayan, ito mga to, oh. All goods po yan mga yan. Hindi na tayo mag-aangkat ng itlog pugo. Tayo na mismo magpo-produce ng mga pugo natin. Ng mga itlog, no? At yun naman po yung gusto kong gawin talaga, no? Yung makapag-produce tayo ng sarili natin. Kasi mahirap rin po na umasa sa mga supplier, no? At pag nagtaas sila ng presyo, wala kang magawa. 'Di ba? Wala kang magagawa. Unlike kapag meron tayong sarili na mga layers, no? Magagawa natin yung gusto natin. Okay? Ganun po yun. So, ayan. Okay? Ito mga to, not goods. Ihahalo na po natin to doon sa ating mga pambenta. Alright? So, tara, maglagay na po tayo dito ng itlog. Para at least, yung lagayan natin, mapaglagyan pa natin. Ito po, pwede po itong pang-incubate, ha? Ayan, oh. Oh, ayan. Pwede pong pang-incubate yan. Walang problema, no? At, yun nga, magkausap kami ni Kagawad Sandy Madamba, yung pinagkuhanan natin ng mga RTL natin na sa pag-i-incubate daw ng pugo, talagang wala ng candling, no? Pwede naman daw mag-egg candling, pero mangilan-ngilan lang ang kukunin mo rin, no? Parang ganun. Ito maliit. May mga maliliit na nakalusot. Huwag na natin yan. O, tanggalin na. Pwede naman daw po na mag-candling ng itlog. Pero, yun lahat, hindi na raw po advisable, sabi ni Kagawad, no? At maliliit nga. Tapos, yung nakasalang sa atin, 700. Kung matyaga ka daw, pwede naman, no? Pero raw sa pagpapapisa ng pugo, wala nang egg candling na nagaganap yung lahat, no? So, mano-mano na. Bahala na sila mapisa, parang ganun, kung ilan na mapipisa. Basta't yung ratio ng lalaki sa babae is 1:4.
according to Kagawad. Pero pwede daw ng 1:5. So, saktong-sakto yung mga lalaki natin sa baba at saka taas ng breeding pen po natin. So, nangangahulugan na ito mga itlog na ito ay mataas ang fertility po, no? Mataas ang fertility. Pero wag po kayong aasa nga, according to Kagawad, ito maliit. Tanggalin na natin. According to Kagawad Sandy, maliit din. Wag daw po aasa na every time mataas ang papisa. Kaya nga pag naglagay daw po ng itlog ng pugo sa incubator, libo, no? Libo. Maliban na lang daw kung subok mo na yung fertility ng mga mga itlog. Ayan, no? So, yan lang naman ang pwede sa palagay ko. Wala naman na rito. Wala na ba? Wala na. Yan lang ang talagang goods na goods talaga, no? Okay? So, ito po ang ating mga fertile eggs sa mga may kailangan. Piling-pili na yan, ang lalaki, bilog na bilog, no? At dumadaan sa atin talaga to, no? Alright? So, ito, teka lang, kita nyo ba yung ko? Ito, lalagay na rin po natin to dito sa Ito dito. Halo-halo na sila rito, no? At mamaya maglalaga pa po tayo ng itlog ng pugo, no? Maglalaga pa tayo. So yan, ang dami pa nating available, no? Na mga eggs. Mamaya maglaga ulit tayo para bukas mag-process ulit tayo ng itlog ng pugo, no? At makapag-stock up tayo lalo magtatag-ulan, no? At para marami tayong kakainin. Yang unang gawa natin is for testing po yan, no? Kung hanggang saan kung hanggang ilang buwan siya pwedeng i-store. Kasi usually mga ganyan pong pinaprocess na pagkain, pakita natin. Yung mga ganito pong pinaprocess na, yan, marami tayong available po, no, na itlog, pugo. Kung gusto nyo mag-process, ito po, no? Ayan. Okay? Pwede nyo pong gawin to. At, yun, pakukuluan nyo lang po yung suka, paminta, asin, no? Nakadepende sa inyo kung gusto nyo ramihan ng asin para at least maganda yung pag-preserve ng itlog ng pugo, no? At para tumagal siya. And then, lalagay nyo na yung sibuyas, sili, bawang, bell pepper. Kung gusto nyo lagyan nyo. Carrots, pwede rin, no? Pwede rin po. Wag iwasan nyo lang yung pepino, no? Yung mga matutubig na gulay po dahil yun ang sisira po dyan sa buro natin, no? At yan, ito for testing po to. Tingnan natin kung ilang buwan tatagal ito nang hindi nabubuksan. Kasi once na nabuksan po itong mga binuburo na ganito, no? Mga pickled vegetables, pickled eggs, no? Pag nabuksan na po yan, no? Tapos yung mga ginagamit natin kutsara, galing pa sa bunganga natin. Tapos marumi na, ganyan. Bumababa po yung shelf life po niyan, no? Pag nabuksan na 'tong mga ganito usually, hindi na rin siya tatagal. Tatagal konti, pero hindi na tatagal ng buwan talaga, no? So ito, yan ay for testing, no? Kung ilang buwan siya pwede, no? Na nakaganito, nakaimbak ng ganyan, okay? Na tawag rito, na nakasara, okay? So bukas gagawa po tayo ng pansarili, no? Marami pong ganito. Kaya mag-aalalaga po tayo ng itlog ng pugo ngayon at mamaya magbabalat din po tayo, no? So yan. Okay na? Marami tayong available na fertile eggs. Ayan po, oh. Okay? At kontakin nyo lang po ako pag gusto nyo. Pag ayaw nyo, walang problema. Lalaga ko lahat yan. Tapos, plano kong bumili ng mga garapon sa 167. 167 at saka dyan sa DIY kung may makita tayo. At ipaprocess po natin itong mga itlog ng pugo po natin. Alright? So yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!